Oras po natin, 7 minuto na, makalipas ay 9:00 na. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning. Magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa DZRH Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin siyempre ngayong umagang ito, Congressman Jonathan De La Cruz, Justice Secretary Boying Remulla, Senator J.B. Ejercito at si Pao Capino. Good morning sa inyo. Ba't ka naka-peace sign? Good morning. Congratulations muna kay Ka Cesar. Hoy, siyempre. Una. Atin pong kasama dito sa DZRH, di ba? Mahusay na mamamahayag. Very deserving. Very deserving. Veterano. Decent. Secretary Cesar Chavez. Congratulations. Congratulations. Tinanong ako sa loob Oh. kung bakit si Cesar ang napili. Oo. Sabi sa akin, leveling up eh. Kailangan na magaling talaga na. Kasi alam mo, napakahirap. Ano na rin kay Shelo, it's a good move. Hindi na masama yung Meko. Hindi na masama yung Meko. Ayo. Pwede na tayo pumunta ng Taiwan. Yan ang importante. Choice post din yan, ha? Meko. Juicy post. Juicy post. Matindi yun ba? Tsaka tahimik lang. Steady ka lang. Steady ka doon. Basta papadala sa atin ng stinking tofu. Yeah. Stinking tofu. Congratulations, Secretary Cesar. Congratulations din si bagong Meko chairperson. At doon naman sa medyo na-discarril ng konti, Secretary Bebot Bello, talagang ganyan ang buhay. Tapos na ang panahon. Tapos na. Medyo mahaba na naman yung Hindi, binigyan siya ng 2 taon. Tsaka ano rin, medyo may edad na rin siya na eh. Si Bebot. Mag-retire siya. Mga 77 na yun. Pero itim na itim pa buhok eh. Kaya, Siyempre. Ikaw naman. Ikaw naman. Hindi kagaya natin na mamumuti na. Wala na. Basta sabi ko nga, importante dyan, may pumuputi. Pagka wala nang pumuti, delikado. Kumintab na lang. Kumintab na lang. Delikado tayo dyan. Pero, Tsaka kanina, parang Ed, pumunta dito yung National Press Club na sinaboying. nagpunta ba? Nagpunta sila. Yung bagong presidente. At saka sina Direk? Aya? Nandyan? Siyempre. Nandyan. Si paring Aya. Congratulations dun sa... Nag-iimbita ulit sila na kung maaari, yung mga grupong matatagal na rin naman na nasa media, bumalik ulit sa National Press Club. Tama naman. Maganda naman ding objective yun. Napalakasin muli. Oo. Yung National Press Club. Lalong-lalo na ngayon, ay talagang veteranong mamamahayag, ang broadcast journalist, ang bagong press secretary. Kaya yung mga wala namang masyadong... NYC yan. NYC chairman dati yan. Si Cesar, talagang nakaikot. National Youth Commission yan. Noong panahon ni Pangulong Erap. Nung panahon na Congressman pa yan, 9th Congress, nung sa... Party list yung youth sector. Youth sector. Kasi NYC siya. Tsaka mga earlier years yan, nag-reporter pa yun nung sa Senado ba, yung lumang yung anong Congress yun, sila sa Lungga, inabot niya. 8 Congress yun. 8 Congress. Doon na siya. Kaya, active. Maabot siya. Bata pa siya noon. Senador pa si, JRS doon, senador. JRS. Senate President. Senator Erap. Senator pa doon. President Erap. 87 to 92. 7, 8, 9 yun. At saka na KB. Tama. Sandali lang pala nag-PCGG si Vito Salonga. Isang taon lang. Saglit lang. Isang taon lang. 1 year lang. Tumakbo ulit. Tumakbong senador. Number 1 ulit. Pero... NYC chairman din. Tama. NYC chairman. Cesar. Magaling. Deserving talaga. Very deserving naman. At presidente siya ngayon ng NDCP. Alumni. Yung National Defense College. Ibang klase. Congratulations kay Secretary Cesar Chavez. Ang dami niyang
challenges. Yan ang importante. Yan ang importanteng maayos ngayon. Yan. Hindi ko alam kung good luck o pero kayang-kaya naman ni kaya niya. Sec Cesar yan dahil matagal na rin naman siya sa pamahalaan. Saka alam niya. Ilang presidente na yun, sabi nga ni Pangulong BBM, di ba? Si Sec Cesar daw has served 6 presidents. Matagal na rin. FBR, President Erap, GMA. Kasi FM kasi dahil kabataan barangay. Pinoy. Tapos President Duterte. Oo. Tapos pang-anim. Nag-USEC pa yan, no? Oo, nag-USEC For pa yan. railways. Nakita Ng niyo naman, DOTR. nag-USEC for railways siya, tumakbo yung programang yun. For the longest time, ayaw tumakbo. Wala pumapansin dati dyan. Kami Napagalaw niya. Napagalaw ni Secretary Cesar. Kaya tayo isang palataya. Ang bigat kaya itulak ang tren. Naitulak niya. Mabigat na. Naitulak niya, napagalaw niya. Hindi lang tulak na planning kasi pinakamahirap dyan yung planning, kukumbinsihin mo yung kongreso, kukumbinsihin mo yung funding institution. Maglagay ng pera para... Ka. Di ba? At pagkatapos, yung actual na mga studies niyan, Gagawin mo ba yun? magmula sa 2 years na, 2 years sarado ang tren niya, no? Ha? 2 years sarado. Kasi Yung dito, yung sa North-South Commuter Railway. Saradang Baka kasama pa si Cesar sa planning yan, eh. Oo. Yung panahon na yan, eh. Oo. Kaya ako confident na si Sec Cesar mapapabuti yung kausap ni Pangulong BBM sa bayan. Sa taong bayan. Kasi importante yun eh. Taong bayan tsaka sa international. Kasi yun may nakakalimutan natin na laki ng impact ng international Tsaka may pagkukulang tayo dyan, no, sa information drive ng yung magagandang programa ng gobyerno, administrasyon. Hindi na ilalabas. Tama. Tulad na lang sa international, tama si Kong Jonat, pati dito, yung PhilHealth, no, yung Universal Healthcare Act. Yan. Hindi alam ng tao na kasi beneficios na sila. Kaya kinuha si Cesar din. Dahil yung achievements sa Marcos administration, hindi na-amplify. Hindi na-amplify. Yun ang importante. Reactive eh. Tsaka, Boy, mahirap talaga ibenta ang positive eh. So, challenge talaga yan. Kaya kinuha si Cesar. At tayo naman. Magaling si Sec kasi amiable, approachable. At saka magkakaroon ng disiplina ng mga agencies. Kasi ngayon, kanya-kanya eh. Oo. Yun ang problema doon eh. Hindi na i-workout na mabuti. Yun nga ang maganda with Secretary Cesar. Abay, dapat lahat sumayaw dun sa kumpas. Sumayaw dun sa tugtog. Yes. Hindi pwedeng chat-chat, tugtog, bogi ang iyo. Mahirap yun. Mahirap yun. Tsaka kanya-kanya yung mga agencies, mahirap yan. Anyway, congratulations, Sec. Pagka meron kang kailangan, dito lang kami. May tiga-suporta. Lalo na si Pao. Kasi si Pao... Madalas kami magkikita niyan. Lagi kami nagkikita eh. We bump into each other. Pero ngayon, madadalas kayo. Lalo na may mga briefing yata ron. Kompleto. Tsaka bawat issue, kailangan alam ng PCO bawat issue. Dapat ilalabas nga yung regular briefings eh. Wala yung regular briefings ha. Oo nga eh. Nawawala yung regular briefing. At saka alam mo yung unang pronouncement ni Sec Cesar, ito very simple pero sa akin talagang pasok doon sa pangangailangan ng tao. Yung pagsuspindi ng klase at saka opisina. Hindi ba? Sabi ni Sec Cesar, kung masusunod siya, gagawa sila nung coordinating office kasama yung OES, yung NDRMC at yung iba pang pag-asa, di ba, at PCO. Para maaga. Naman maaga makapagsuspindi. Hindi yung nakaalis na. LGU. LGU, mga diba, LGUs. lalo na dyan sa opisina ni Secretary Boying. May nakita mo naman, mag-toothbrush lang sabay-sabay yung tao dyan. Kung ambaha dyan hanggang tuhod. Nako. Hindi ba? Kaya importante na, sabi nga ni Sec Cesar, sana kami, bago pa lang matulog yung tao, in accordance with the instructions of the President, sinasabi na namin may pasok ba o wala, or hahayaan ba namin yung LGUs na mag-decide. So at least yung mga tao or yung LGUs, hindi kayo naghihintayan na national agency ba ang magdedeklara o kami sa LGU pwede na. At saka yung mga pamili kayo ng LGU na titignan nyo kasi may mga LGU, alas 10 nang gumigising yung mga nagsasabi. Nako. Nasa Nasa ang konyan. Malapit ba dito sa DCRH yan? Malapit. Parang alas 10 na gumigising. Parang yan yung Ganon? Oo, bago. Nandun na sa eskwela yung mga bago pa magpauwi. Bago. Nakita ko nga din yun eh. Oo. Actually, Saan ba nakatira yun? Malapit dito. Malapit sa opisina mo. Sabi. Malapit sa opisina ko nakatira. Oo. Kaya, alam mo na. Hindi ko alam. Sabihin niyo na kung sino. Ito nagsimula. Ikaw magsabi. Pao, ikaw ang communications dito eh. Alam mo yan. Secret. Yan yung kinakanta ba ni Mayor Isko? Yan yung kinakanta ni Mayor Isko. Kinakanta niya. It's been raining in Manila. Alas 10 na. Wala pa announcement. Yan. Anyway, basta sana mapaganda yan sapagkat para naman ho sa tao yan. Tsaka alam ng tao, malalaman ng tao kung ano nangyayari.
Na Anyway, totoo. ang magandang balita muna, ano tayo? Magandang balita muna. Siyempre, Binabati natin lahat ng kasama doon sa operasyon. ng pagbabalik. Pagbabalik sa pangunguna ng Department of Justice, the Bureau of Immigration, DILG. DILG, NBI, sa pagkaka-aresto Police. ni Alice Go, dating mayora. No? Maraming komplikasyon, ha? Marami ng complications. Yung kaso ng ombudsman na final sa Tarlac, parang very convenient yan para kay Alice Go. Ba, ang ibig mo sabihin Pabor kumbaga, pa. Gumalaw. sadya na mahinang Hindi nga, kaya nga, hinihintay lang namin na ma-turn over sa amin ng ombudsman ng prosecution. Kasi sa RTC here yan, di ba? Oh, Pero papalipat namin yan sa Manila. sa Maynila. Para walang of bias, walang air of bias. Bakit saan final sa Tarlac? Tarlac eh. May impluensya kasi sila ron. Siyempre. Siyempre, mayor ka doon. Anong kaso na Ikaw yan? ang pinakamaraming perang mayor doon. Oo. Anong kaso na yun, Sek? Graft eh. Graft, anti-graft. Kaya Oo. ombudsman. Oo. Tapos bailable pa. Kaya maganda maniobra yung ginawa nila dyan. Marunong din yung mga Marunong. Yun ang sinasabi ko. Yun. Alam mo nyo, yung mga taong katulad ni dating Mayor Alice Go, yung mga sina Pastor Kibuloy at yung iba pang mga pinaghahanap ng batas, may access po yan dun sa mga serbisyo ng mga magagaling na abogado. Ay, tingnan ninyo yung ginawa ni Mayor Go. Aba, yung legal maneuver na yun, sabi nga ni Secretary of Justice. Mabigat yun. Mabigat yun. Bakit? Aba, isipin mo, papailan mo ng kaso, pero bailable yung... Pero hindi niya Inavail. hindi niya inavail ang bail. Ibig sabihin, maganda rin ang kanyang arrangement sa sa PNP. kasi nga Para naman... doon siya ma-custody. Oo. sa custodian nakauwi. Kaya nga. Maganda yun. Kung hindi, yun nga pinagtataka ko. Kaya gusto ko yan ilipat sa Manila. Tapos sa NBI namin ikukulong yan. Ito nga, Mr. Secretary, ako nga ipayuhan mo. Kung may kaso kasi yan na na qualified trafficking Paano which yung we believe sitwasyon will be na yan? filed. Hindi, pero ito yan lang. ang mabigat. Itong, Paano yung sitwasyon na yun? itong Manobra na yun? kantsaw kasi nung maraming taong bayan. No? Na kapag daw ordinaryong nahuli, di ba, similar ang kaso, diretso doon sa city jail. Diretso doon sa... Sorry. Huwag kayong mag-alala. Doon na rin papunta yun. Ang sinasabi lang ho natin, Yung NBI detention po para city jail din yun eh. ganun ba? Kasi mahirap ang yun. worry nila, bakit pag ordinaryong tao, Ganun ang ang nangyayari. nangyayari. Pero kapag Mayaman. Pero ngayon, inaano na namin yung sistema. Yung reform ng justice system ngayon. kasama yon. Actually, very radical ang ginagawa namin na reform eh. Oo. Unang-una, we put a lot of responsibility on the fiscal. Oo. Yes. Na pag magpa-file siya ng kaso, reasonable certainty Hindi yung katulad nung araw of conviction. na probable Ang cause ebidensya lang. niya na hawak. Kasi nung araw, Hindi probable cause lang. kasi nung araw probable Prima cause facie lang. na ngayon. Reasonable certainty of conviction. Ang ibig sabihin, mas malakas ang tsansa na mananalo. Siyempre. Yun. Oo. Hindi, tsaka hindi ka makukulong na non-bailable nang hindi sinasabi ng piskal na talagang pwede idiin to. Oo. Kasi, yun ang problema dati. Pag sinabi ng pulis, pakukulong kita. Oo. Hindi ka makakalabas ng kulungan. Non-bailable. 5 taon na, wala pa yung hindi pa natatapos ang kaso. Tapos wala namang ebidensyang nilalabas. Pero nakakulong yung akusado. Nakakulong. Oo. Diyan maraming biktima na mahihirap. Diyan nagkakatalo. Diyan maraming biktima Alam mo, na mahihirap. kakakausap nga lang nung isang sa akin kahapon, ito, Seka, pinailan daw siya ng kaso. Hindi niya alam sapagkat ipinadadala daw doon sa ibang address. Yes. Isa pang Hindi, ano yun, isa pang trick of sistema the trade yan. yun eh. Trick of the trade yun. Pero ang nangyari, Sek, katanungin nga lang kita. So, hindi naman niya natatanggap kung ano yung summons. And siyempre, yung fiscal doon, kung Tira saan na man tira. lugar yun, sinubmit na for resolution yung Siyempre, kaso. Kasi siyempre. nang hindi nakukuha yung side niya, kasi nga hindi siya nagpapakita. Sabi niya, paano ako magpapakita? Wala. Hindi ko nga natanggap yung summon sapagkat sa ibang address ipinadala. Hindi, pwede naman siya mag-motion for reconsideration. Pag Ayun. Eto na nga. So, pinailan siya. Sek, congratulations! Ayun, Sek Cesar, Congrats! Yahoo! Congratulations! Ha? Congrats! Tuloy. Kino-congratulate lang po namin, Secretary Cesar. Pero yun nga, so hindi niya nakuha. So, napailan siya ng kaso sa husgado. Titirahin na siya. Since hindi nga niya nakikita yung summons o kung ano man. Titirahin na Sek, siya.
Naglabas ng warrant of arrest yung court. yung judge, yung court. Hindi ba? Paano gagawin niya Tapos ngayon? bigla na lang lumabas yung warrant Petition of for arrest. review. Ha? Petition for review. Pero in the meantime, Basta wag siya mag-plead ng na wag siyang magpapa-arraign. Oh, paano yun? Hindi, pero meron ng warrant merong yung warrant judge. of arrest, i-detain Hindi, siya. pwede namin pa-recall yun. Pwede pa-recall yun. Yun nga. So yun lang, at maraming ganyan, kaya ako lang naman Hindi, kailangan, kahit magpatulong na sa PAO, basta magpatulong siya sa abogado. Magpatulong ka sa Wala abogado. abogado yan, may remedy yan. Kasi hindi naman pwedeng ganyan na lang ang gagawin. Halimbawa, Pero yun nga yung mga reform na ginagawa namin. Yung walang nakukulong, na walang ebidensya. Oo. Dapat talaga. Maganda yun, ha? Dapat maraming ebidensya bago ka makulong. Dapat ganun. Actually, yun ang problema ng... Except kung nahuli ka talaga in the act, In the act. of committing the crime. Yung ibang usapan yun. Ibang usapan niya. Actually, doon nagkakaproblema, Sen, Pao at saka parang Ed. Kasi yung sinasabi mo, kukunin ka agad yun. Kasi Wala may siya warrant to pares eh. Yayari siya. Halimbawa, si Kong Jonat, alam natin to, Ilocano. Di ba? Taga Ilocos Norte. Dinala. Papadalahan sa mo sa Bisaya. Patay na Tapos to. sasabihin, hindi ka naman sumasagot eh. Issue-an kita ng warrant. Yun. Mga ganon. So, Yung mga at ganon. least, yung sinasabi ni Sec Boying, yung mga reforms na ginagawa doon sa Department of Justice, hindi na po pwede o mahirap makalusot yung mga ganon tricks of the trade. At saka we put everybody to their responsibility. Ngayon, may training na kami ng police tsaka ng prosecutor na magkasama. Hindi pwedeng basta-basta i-dismiss ng prosecutor ang kaso. Dapat case build-up. Case build. Kakausapin niya yung police, sasabihin niya, produce more evidence. Ito siguro ang kailangan mong i-produce para pwede nating ituloy ang kaso. Tama. Pero bawal mag-dismiss ng kaso ng basta-basta na para kang judge. Hindi kami judge eh. Prosecutors kami, responsible kami na i-prosecute ang crimes. Maat pa panalo. Pero dapat patibayin ang kaso para may ebidensya. Kaya hindi basta-bastang dinidismiss ng piskal ang kaso. Halimbawa kasi doon sa mga pulis, ito nangyayari to sa baba Minsan yung timbang nung nahuling droga, diyan nagkakatalo. Yeah, pinag-usapan na namin ni Chief Justice yan. Pagka below, basta yung meron kaming ginawang threshold na para maging questionable ang arrest. Kasi yung iba, titimbangin. Ito, boss. Butil lang bigas. Dinagdagan namin ng 0.1, butil lang palay. non-bailable ka. Patay ka. Pag binawasan namin ito ng point something, bailable ka. Antay kami 24 hours kung medyo pwede kaming kausapin, ha? Kasi pag hindi, hintayin muna namin yan. Yan ang kailangan natin dito. Wala lang kasi si General eh. Yan ang dapat na kasama siya dapat. Oo nga, may rereklamo ako kay General eh. Pero wag na, maliit na bagay naman yung mga tao ko napadaan sa isang checkpoint. Hiningan daw ng konting, alam niyo na. Bakit? Pangkape. May marami daw kaming kargamentong dala. Di ba? Sabi ko, sige na lang. Okay na. Pero nangyayari talaga sa daan. Sa totoong buhay. Kahit Coast Guard, ganyan eh. Nangyayari yan. Sabi ko, wag na lang yan. Yung 50-50 mga bawat pasahero, pinapatulan ng yan eh. Coast Guard yan eh. Di ba yan ang nangyari doon sa Talim Island? Kaya Cavite? Hindi sa Laguna de Bay. Laguna de Bay. Yung ganon. Pero ba't may Coast Guard doon? Kasi naging ano na yun, parang subport. Subport na yun. Ang daming tao eh. Alam mo naman pagka maraming tao eh. Pero anyway, yung balik lang tayo doon kay Internal coastline. Parang ganon. Mayora Alice Go. Marami lang ang medyo nadismaya. Diba? Sapagkat sa handling. Imbis nga namang parang hindi kriminal yung parang artista celebrity, yung parang celebrity yung basta ako marami ako napagalitan kahapon. Ganun ba? Pero alam mo, pero parang Ed, sabi naman ni Pao kanina, ano naman masamang gaganong ka? Ano sabi ni Pao eh? Paano ba yung ginawa, Pao? Yung alam mo yung picture na may NBI agents na kasama si Alice. Tapos merong ang nagmamaneho nun, immigration. Saan kasama na sila. Saan ba kinunan yun? Sa loob ng kotse. Hindi, saan? Sa Indonesia siguro yun. Hindi ako sigurado ha. Akala ko kasi outing eh. Hindi, malamang sa Hindi ba outing yun? Hindi ba outing yun? Hindi. Akala ko kasi outing kasi parang... Bakit pinost yun? Or bakit kinalat sa media yun? Yun yung nakakatakot. May nag-post eh. May Post pa. Hindi, pero ang unang magpo-post nun yung kumuha. Siyempre. Sila. Hindi yun. Hindi ba? Siguro pinagpasahan sa Viber. Pinagpasahan sa Viber tapos wala na. Again, babalik tayo doon sa Ano nga yan eh? Ang sinabi ko nga, dapat may show cause order.
Show cause why you should not be punished or reprimanded man lang. Reprimanded man lang. Sa For totoo action lang, nila. alam mo nyo, hindi naman Hindi namin naman sa... dapat ganun ang Alam mo nyo kasi palagi, ibinabalik yung sumbat doon sa binanggit ko kanina. Bakit pag ordinaryong kriminal, Ito na. Hindi, ito ang problema dyan. Hindi, ito ang problema dyan. Para tayong damage culture Ba't tayo nagpapakuha ng picture sa notorious na tao, may krimen na kinumit Ano to, lahat ng wanted, ganun gagawin natin? yun na nga Yan ang sinasabi ko sa mga kausap ko kahapon. Pwede ba yan? Lahat ng wanted, ganyan na lang ang behavior ng ating mga... So galit ka kahapon? Galit ako kahapon. Parang celebrity. Naging Hanggang celebrity. ngayon galit pa rin ako Di ba? Kasi ang I-treat yun, pangit iba mo. talaga, no? Para celebrity talaga. Celebrity. Subukan mo humulo ng ordinaryong kriminal. Parang damage nga yung kultura natin. Damage tayo. Diba? Sabi ko nga, yung nahuling vendor doon sa Paranaque, doon ako galit Naalala mo, Pao? Yung nahuling vendor, yung binugbog, tinapon, nakahiga na, sinisipa pa. Hindi ba? Pag ordinaryo, ganun. Pero pagka medyo may kaya, sikat. Nakaposas yun. Nakaposas. Ito nga, binabanatan, talagang kawawa pagka ganun, nakangiti. Sino humuli ron? Hindi ko alam kung sino yung huli ng mga yun Di ba? Nakita mo yung Pao, di ba? Yung vendor. Tsaka hindi rin nakakatulong na Ganun DILG Secretary tsaka PNP Chief. Ganun din yung imahe. Dapat yun. Lumalabas. Medyo napagtuunan ng pansin kagabi yan dahil meron kaming pre-birthday celebration. Maliit na para kay salo-salo. Presidente. Salo-salo lang para mabati namin ang Pangulo. Tama naman. Sa birthday niya. Kasi Pangulo yan Maraming gustong bumati dyan. So binigyan kami ng pagkakataon kagabi. Kasi sa totoo lang, in terms of communications, yung effort nila, SecBoy, yung effort even ni PNP Chief, ni DILG Secretary, nawala lahat no? yun. Nawalis sa mga ka. picture na yan. Parang ang naging Sayang yung effort. Oo, sayang. Sabihin, kumbaga, pupunta ako doon para magkaroon ako ng brownie points para medyo bida ako. Ba, naging counterproductive pa. Hindi ba? Naalaala tuloy pati yung ginawa ng bata mo. No, siyan. Edwin Lacerda. Nako, saan? Di ba? Pero, Yun yung tao ni Pinoy na bastos. Bastos yun. inaamin ko, ini-imagine ko nga, Alam mo bakit? Nandun kami sa Congress, Sona ni Pinoy. Tapos, may mga tables. Yung mga tables na nandun. So, people walk through. Nagpatay na sigarilyo sa labesa namin. Naglalakad lang. Habang andun kayo. mabigat Mabigat. Ako hindi ko na makakalimutan yun sa buhay ko. Mabigat yung mga yun. Presko, Presko. Paul yun. And then going back, parang Lacerda pangalan nun. Nawalis. naawa rin ako. Lacerda nagsisigarilyo ba yun? Oo. Di mo ba alam yun? Hindi Wala sa itsura Naawa rin ako kay Presidente. Siyempre Dahil naman. pinapakita niya na serious naman siya dun sa paghuli dito kay Alice Go at saka dun sa pag-resolve dun sa naging problema sa Banban. Tapos parang naging circus yung kinalabasan dun sa Indonesia. Pero alam nyo, in fairness naman kay Secretary Abalos ito naman Mr. Secretary napakabait Mabait kasi talaga si Secretary Abalos as a person. Actually, he's very affable. Ano siya talaga? Politician talaga siya. Pag mayor talaga. Pwede ka talaga sa ganun yung lahat. Nakangiti ka kahit na... Boss, DILG, hindi pwede. Marami yung loko riyan. Bayan, ibang DILG. Ibang DILG. So, ang sa akin naman, ini-imagine ko nga kung si Secretary Boying yun May lumuluwa na mata nito sa galit yung may kumukuha ng camera. Di ba? Sigurado ako, yung ugat mo rito, naglabasan na. Tigilan nyo yan. Alisin nyo yan. At saka hindi pwede yung yung greeting na ganon. Secretary, ano nyo? Kaya nga kami kumuha ng plane dito. Ano mangyayari dyan? Lahat ng wanted na sikat, yun ang gagawin nila. Pag nahuli si Kibuloy, papakuha sila ng selfie. Post nila, di ba? Tingnan mo niyan, pag may naparusahan yan, tingnan mo kung may magpakuha pa. Maling kultura. Maling kultura. Pag kumili Teves, ganun din, magsiselfie sila. Dito sa pangyayaring ito, kapag may naparusahan dyan, tingnan mo kung may magpakuha pa doon sa susunod na mga aresto. Pero pag walang naparusahan dyan, ganun lang yan. Nakita rin naman natin si NBA Director, galit na galit si NBA Director Jimmy Santiago doon sa naging actuation ng kanyang mga tao. Nagalit din siya. Medyo kuwan naman yan, hindi ba?
Yung picnic picture Oo, yun. hindi tama, hindi halimbawa, naulit na yan. Di ba yung isang artista, yung si Mark Anthony, sino ba yun? Fernandez. O di ba nahuli yun? May nagpa-picture yung mga pulis. Ano ba ito? Tuloy-tuloy na lang ba ito? Anyway. Then naalala ko rin yung dati, yung may nagkaroon ng road rage. Tapos nagpa-press con yung isang... Nakalimutan si Danong ata yun. Yung PNP chief. Tapos biglang yung magulang. May sinagasaan ng guard sa may malapit sa Mega Mall. PNP chief, acting PNP. Acting PNP chief noon. Tapos nagmano yung nanay nung suspect doon sa PNP chief. Ganon, yung ganong comparison, lumalabas na paano tayo makakakuha ng hustisya o paano makakasikap yung mga mahirap na tao kung ganyan VIP treatment in terms of optics, in terms of visualization. Ayan, makinig ko kayo dito kay Paolo Capino kasi kung optics at optics lang, ito nakakaintindi ng optics. Matindi projection. Mula sa timba yun eh. Yakap-yakap ng kanyang mga binte. Yan. Yung timba. Nakita mo yung timba nila ngayon? UP na? Hindi. Plastic na may UP. Puro gasgas yung gilid. Pero kasi kino-compare ko din kay Sec Boying yung ibang mga opisyal na gano'n. Hindi gagawin ni DOJ Sec yun. Hindi naman, ang sa amin lang ho Pag ilagay natin sa lugar. Alam ho ninyo kasi, iba ho yung inyong private persona. Halimbawa ho, si Secretary Abalos, para just to be fair, alam ho nyo kasing amable, mabait, di ba? Kaya lang ho, Mr. Secretary, with all due respect, pagka ganyan high profile na fugitive from justice, iba ho ang persona nyo riyan. Hindi ho kayo yung Ben-Hur Abalos ng Mandaluyong na mabait, di ba? At kailangan ngitian lahat yung inyong constituents. Sabay paminsan-minsan naman, kailangan nagagalit din kayo. Di ba? Yun lang. Yeah. Saka sabi ka ni dapat mag-ingat sa ganyan, lalo na't may huwag kang gagawa ng bagay na later on kinakailangan mo idepensa. No? Pag-iisipan mo tulad ng nangyari dami ng problema. Sa dami ng huwag ka nagagawa ng bago. Alam mo, nakita ko magaling sa ganyan, President Erap. Kita mo si President Erap, lahat nginingiti. Amable yan. Amable lang. Kung amable lang ang pag-uusap. Pinaka-amable yan. Pero pag nakita niyang mali na ginagawa mo, yung meron pa siyang programa, yung hotline sa 13 ba yun? Diba? Makikita mo yung persona niya. Mga kriminal. Makikita mo, nag-iiba yung persona niya. Diba? At talagang ina-address yung mga kriminal. Pero moving forward, dito mo makikita kung gaano kagaling sa manipulation itong si Alice Go. Na napaikot niya yung visual, yung optic, na parang gagawin niyang kontrabida yung government pero may charisma rin. Dapat mag-ingat. May charisma kasi siya eh. Public personality, kaya dapat mag-ingat talaga yung mga nanghuli eh. Pao, hindi lang Even siya. the Senate, pang sa mga hearings. Pao, hindi lang siya. Yung enabler niya. Mayroon siya talagang grupuhan ng kasi, enablers. Alam mo yung nakita nating lahat sa telebisyon nitong huling 48 hours, hindi ka magugulat talaga na nakalabas ng bansa si Alice Go. Kung ganyan ang pakisama, ganyan ang pakitungo. At saka yung grupuhan, may grupo siya. May TikTok pa. Siya lang yung naka-front dyan. Ay, may grupo yun. Obvious na may bumubulong at obvious na may attempt to reverse kung ano man yung positive efforts ng gobyerno. Pero yan, di ba? Si Secretary Cesar naman ay paupo na. Matutulungan na niya yung iba't ibang department heads sa communication kung paano i-handle itong mga ganito. Pero tayo muna magbe-break. Oras po natin, 35 minuto na makalipas sa ika-siyam ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito Justice Secretary Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Pao Capino, at si Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, mga kapatid. Good morning po sa inyo. Pero itong tanong, mga kababayan, mga kapatid, yun bang mga tumulong dito kay dating Mayora Alice Go, Sec Boying, malapit nyo na bang madakma? Mahuli kasi alam naman ng lahat hindi naman makakatakas ito kung walang tumulong. Di ba? Lalong-lalo na una inaalisan muna natin ang pangil. Inalisan nyo na ng pangil. Ako, number 1 ko dito yung Bureau of Immigration. Hindi ko nga maintindihan doon sa Commissioner ng Bureau of Immigration ba't tayo pang bumitaw at saka police. Tapos PAOK. Diba? Kasi alam na nila na kung nasaan siya Bakit nila walang monitor man lang? Oo Dapat nag-monitor. Ngayon ang tanong, yung kasi the public is hungry for blood Di ba? Meron bang mapaparusahan dito o dating gawi lang to? Maraming gugulong. Yun, di ba? Kaya nga nung itong huling hearing, nung
bihira ako magpunta rin kasi satisfied naman ako sa handling ng committee. No? Well, fairness kay Senator Tiberos at Gatchalian, medyo maano sila. Natunto nila, Yes. no? Kaya lang, nabahala lang ako sa ilang ahensya na medyo reckless. Sabi, by being reckless and ay natapagtatakpan natin yung tunay na dahilan. Yes. No, yung teorya nila na talagang ako, hindi rin ako sang-ayon. Pati Sekboy, nagdududa. Yung sa bangka. Small boat, Big boat. big boat, going to Sabah. Ngayon, choppy waters ngayon, amihan ngayon, habagat pala. No? Tapos, yung posibilidad na baka private plane, which is yun ang mas malaking posibilidad na yun ang ginamit nila. No? Kasi napakalapit ng Sabay, from Tawi-Tawi, from Zamboanga, sandali lang itatawid mo yan. So yung ganung posibilidad, pag by being reckless, hindi yung pa sinusuportahan po natin yan, si Yusek Gilbert Cruz, kaibigan po natin yan, talagang kilala natin yan na maayos na dating chief of police namin yan, daing PACC, maayos yan. Kaya lang yung si Casio, very reckless. Napagtatakpan ni yung Casio, hindi ko alam. Doktor ba yun? MD o Hindi. PhD? Baka PhD. Yung tama si Sen eh. Napagtatakpan mo yung totoo. Umiikot. Gusto natin malaman sino yung mga tumulong kay Alice Gob nang hindi na maulit na yung mga kriminal, may tumutulong ng mga enablers na mga taga-gobyerno. Yun na dapat nating matuntun. Dito kay, ano pangalan nun? Dr. Casio. Bakit Nauna binubulgar yung operational details? Halimbawa, nung hindi pa sumusuko, hindi pa nakuha yung mga go. Sinasabi mo na may information kayo na papunta doon sa Golden Triangle ng Myanmar. Ano pa ba yun? Laos, etc. etc. Kung assuming totoo yun, kung doon talaga ako papunta, di iwas na ako kasi sinabi mo, doon ako papunta Hindi ba? Yung operational details. Nag-enjoy pa siya. Nag-enjoy. Tama, nag-enjoy. Tama si Sen. Di ba? Nag-enjoy. Yung 2 minutes of fame. Talagang Nakakadala yun. Tulad nung hindi naman sa dinidepensa natin sa Emon Pulo, yung sabi may sightings. Meron palang may picture, kamukha talaga ni Alice Go yung protest nila. No? Tsaka ang nakakatayo, PAOK, pumunta ng August 2, Doon. Pulo. Pero August 1, nagpunta na yung PNP, regional. Nauna na, bakit hindi nila kina-coordinate? Kung paluso yung impormasyon, bakit mo pa kailangan sabihin yung Emon Pulo? Kawawa naman yun kung dahil yung branding nun, siyempre, maapektuhan yun. Maapektuhan na. Yan pala, tambayan ng mga nagtatago. Diba? So, false information. Although kasi, kaya ako nabahala kasi napunta rin ako doon Alam ko yun, ang access doon by boat lang or chopper kasi walang runway. Walang access to land, no? Yung base sa storya ni Sheila Go, nag-ban sila ng 4-5 oras papunta sa puerto para sumakay ng small boat. So, ba't ka papupunta rin sa isang another isla? Di ba? Doesn't make sense. Kaya nga tinanong natin yung itsura ng fishing boat. No? Di ba? Fishing boat, kung gano'n yung sanay ka sa maganda lifestyle, hindi ka makakatagal doon. Di ba? Kung di ka mahilo. Di ba? Kung gano'n malakas ang troller daw. Iba gumalaw ang fishing boat. Ang fishing boat talaga, convoy yan. May security yan Yes, troller. Tsaka yung waters natin, maraming pirata dyan pirata kasi ron. Kaya pag lumakad yan, marami. Yes. May armas sa mga yan sa loob. Troller nga. May armas. Group of troller. Lahat ng yate, may armas Lahat ng yate. Yes. Mabaybay natin sa atin. May armas yan. Mga international. Yung mga piloto niyan, yung mga nagmamaneho niyang kapitan. Mga kapitan. Trained lahat yan. Tama naman. Gumamit ng baril. Pero mali yun yung nagsinabi. Medyo madaldal. Gumawa na, madaldal Yusek Gilbert, medyo... Yung bata mo. Fredohan lang ito si Casio. Volume. Pero sinusuportan ako may tiwala ako kay Yusek Gilbert Cruz. Kaya tinanong din natin yung Coast Guard kasi meron tinatawag yan na transponder, di ba, Sec Boeing, ang bawat fishing vessel. Kung tingnan natin yung records kung merong irregular kasi meron yung tinatawag na automatic identification system sa bawat vessel. So kung may yung lahat ng pumunta hanggang Sabah, dapat yun alam nila. Yes. Pati rin in the same way, ang kaapiningin natin na records nung bawat private plane na nag-take off from Mindanao or Tawi-Tawi o Mindanao papunta po ng Malaysia. Hiningi niya na yun. Hiningi natin na Mabuti kasi importante yun. Mr. Secretary, yung Pampalawan. Pampalawan, pwede rin. Napakalapit nun. Pero kayo, Sec,
di ba naintindihan ko na meron kayong investigasyon tungkol doon sa issue, hindi ba? Saan? Doon sa immigration o kung sino man ang tumulong dyan sa Alice Go, di ba? Paano ba yan? Ready na ba kayo i-submit yan sa presidente? Hindi, meron, malapit na. So ang mangyayari niyan is that bibigyan niyo ng buong briefing si presidente at yung findings niyo dun sa investigation, including mga ebidensya, ipakikita niyo and you will let the president decide. Of course, with certain recommendations. Actually, namin siya sa maraming bagay na sa mga maraming taon na nandyan sa loob ng immigration na maaaring nakatulong kay Alice Go. Kasi meron kami alam dyan na may law office na tumutulong kay Alice Go. Bigat yan. So, meron daw blind spot Ha? Blind spot. Hindi, meron nga ako nadidinig dyan bukod doon sa pinag-uusapang Alice Go, yung proseso daw ng exclusion. Yan ang malaking racket ngayon. Kita mo, narinig mo na rin ba yun, Sek? Racket din nila yan. Yung proseso ng exclusion daw. May nagbulong sa akin. Ano exclusion? Ano yun? Ang exclusion, hindi nila pinapapasok sa Pilipinas. Pero? Meron sila, iti-turn back nila. Pero pag nakiusap at tama ang pakiusap, ay papapasukin pa rin. Ano yan? Profiling? Parang profiling? Oo. At dyan daw, ito, hindi ko alam kung totoo, pero may nagbulong lang sa akin na taga-immigration. Dyan daw, Sek, makikita mo. Wala daw formal na opisina. Nandun daw sa hallway. Andun lang. Parang mga goons. Para daw mga goons. Pag ikaw nakakurso na dahan, di ba? Profile ka. Kaya nga e-gates ang gusto natin pairalin e-gates Ayaw na natin talagang mano-mano lahat yan. Dapat yan, special desk lang yan for second referral. Pag tin-reject ng e-gate, saka siya pupunta sa tao. At ito, para sa Japan, gano'n. Sa Singapore, gano'n. Pero at this point in time, hindi ka secondary lang. Pero at this point in time, dapat ang nag-exclude sa'yo yung mismong kausap mo. Hindi, yung primary. Hindi, yung primary wala yun. 45 seconds yun. Dapat in or out ka. Kaya nga. Pagka yun daw dito pumasok doon, inilagay ko doon sa secondary, di ba? Ito sabi lang naman ng mga kaibigan natin dyan. Ang ibig mo sabihin, yung kaharap mo. Yung kaharap mo, kung saan ka pumupunta, binibigay mo yung passport mo. Hindi mo na papapuntahin doon? Pupunta ka sa secondary immigration, kung baga tatanungin ka. Ito palabas o papasok? Papasok. Ang ibig mo sabihin, hindi ka pa nakakapunta doon sa... Hindi, nakapunta ka na. Ang problema kasi dyan. Minsan nakakalimutan ng marami nating kapatid sa immigration na ang kanilang papel talaga dyan ay salain yung mga taong makakasakit sa ating bansa. Security, ano yan Yan ang first line of defense First line of defense, yes. Alam nyo. Yung, nung nagka-problema kami sa trafficking, yung palabas, yung pinapansin, actually, mas malaking problema yung papasok. Mas malaking problema. Mas malaki. Eto. Sabi pa, exclusion, should be resorted to, pero formally. Itong exclusion daw, anong tawag dun sa racket dati, yung papasok palabas? Yung exclusion po, yung hindi pinapapasok, pina-turn back, pero as suspected of being a charge to the Philippine government. Pero, makakasama sa atin. Sabi nga ni Sec, pag tama ang pakiusap, escort. Nakakapasok. Escort ba yun? Ito ngayon. Anong tawag? Pampa. SOJ, anong tawag doon sa dating sindikato dyan yung pag nagpasok? Pastillas. Sabi nung kausap ko, ito boss, hindi pwede pastillas dito. Kasi yung pastillas daw po mga kababayan, yung pera binabalot doon sa puting papel para ang pastillas. Dito daw po sa exclusion na to, SOJ, Sen JB, Kong at Pau, hindi daw kasya sa pastillas. Braso de Mercedes daw to. Sa laki. Sa laki noong pakiusap. Hindi mo sabihin yung braso. Baka wanted na yan. Baka naman wanted Isipin mo, ilan lang ang kasya doon sa pastillas. Yung braso de Mercedes medyo malaki. Braso de Mercedes daw ito. Ay, may red notice yan. So, yun ang sinasabi sa atin. May red notice yan. Escort service yan. At ito raw, kung yung pastillas ay 5 figures. To 7. Ang ibig mo sabihin, may mga red notice yan na criminal organization members. Ang ibig mo sabihin, yung braso de Mercedes, hindi pa ito Goldilocks, malaking... Braso de Mercedes ito. Braso de Mercedes talaga. Hindi pastillas, Pastillas kakarampot to Pero ito braso de Mercedes. Isa sa mga isasuggest talaga sa Senado at saka sa Kongreso. Ang general aviation. Ayan, dapat another issue. Another issue. Ang kaap at saka ang ating bansa dito sa general aviation.
Dapat lahat ng sasakay sa aeroplano. May terminal dapat yan. Tsaka yung CCTV, Kompleto. yung digital records dapat. Doon sa area na yun, hangar lahat, etc. Saka doon pa lang sa gwardiya. Kasi alam mo ninyo, ito naman alam ng mga VIP. Madali naman gawin yan Madali. Pagpasok ko niya, magmula sa gwardiya, hindi ho pinabababa bintana niyan. Dire-diretso ho yan, tuloy-tuloy doon sa hagdan ng eroplano, paakyat doon sa eroplano. Tsaka problema, tulad ng customs, immigration, quarantine. Wala na, hindi na mamakit Siguro papel sa na lang. plain side lang Papel Hindi na lang. ako kung na-check nila yung bawat Hindi umaakit yun ng para ma-check. Again, babalikan ko yung reklamo kanina. Bakit pag naman ang ordinaryong tao, 'di ba, yung first time, pupunta lang ng Hong Kong kasi nakakuha ng sale na ticket sa Hong Kong. Pagdating doon sa immigration, Mahirapan. Yari. Nasaan yung diploma mo? Nasaan yung yearbook mo? Gumawa ka nga ng summary ng probinsya nyo? Anong kagaguhan yan? Di ba? Kitang-kita mo yung disparity. Ayan, power trip na yan. Di ba? Yan yung mga power trip ng maraming... Hindi ko po nilalahat sa immigration. Hindi po namin nilalahat. Meron lang yung psychological problem yun. Hindi ba? Dapat yun, napoprofile yun sa admissions. Ito pa. HR. HR pala. Pero tama, Sec Boy, dapat itong sa Gen Up kasi marami ng mga yan ang ginamit para makatakas, no? Hindi lang ito isa yung kay Alice Go Marami sa Cebu na. terminal, sa Cebu meron siyang Gen Up, meron silang terminal. No? So Passenger lahat dadaan terminal, doon. nakahiwalay. Para sa Gen Up. Dapat gawin din natin yung dito. Tatapat doon. Bago sumakay yung tao. At least alam kung sino yung mga sumakay. Ito kasi napakasikip kasi ng NAIA Wala Hindi mo nang pwedeng nalagyan. pagulungin yung eroplano basta-basta papuntang terminal na... Baka naman pwede doon, Sec Boy. Hindi ko alam. Hindi naman tayo eksperto dyan sa aviation. Baka naman pwede yung Terminal 4. Kasi parang nakita ko hindi na masyadong ginagamit yun Nalipat na lahat sa 2 para naman makita talaga Hindi, tsaka yung rule dapat, dapat 1.5 hours na sa terminal. Hindi lang sila nag-i-interview sa hangar. Kasi syempre, sobrang VIP yung mga tao. Gusto nila, sasakay lang sila pagka lalabas lang sila, pag talagang paalis na yung aeroplano. Hindi na pwede dapat yun. Bakit naman gano'n? Pero kailangan ba ng... I expect RSA to reform the system. Yun. I expect it. Sigurado yan pag si RSA. Kailangan bang yun? Will that need a legal cover? O hindi na? Hindi na. Executive order lang yan or Department something. order O lang doon yan. lang sa airport. Order lang yan. Airport mismo. Sa airport mismo. DOTR lang yun. O kaya sa airport. Okay, kasi sa NAIA. kasi kung sa Cebu kaya gawin Bakit dito hindi? dito kaya gawin din. Kasama. Kapla. Pao, kaya sinasabi ko sa'yo, yun na mga humingi sa'yo ng tulong, huwag mo nang pansinin nyo. Kaya alam mo ninyo. Yung MIA authority. Oh, Yung pwede authority. Nakaupo kayo doon, di ba? Nino Aquino pala. NAIA. Naiya. Pero napansin ko talaga, pinapanood ko yung mga hearing, ito kay Alice Go, dun sa Congress naman, yung kay Cassandra Ong. Parang merong scriptwriter na kailangan nilang sumunod. Tsaka yung mga drama na mag-fishing boat, mag-speedboat, kasama yun sa script syempre. Kasi pag nawawala sila sa script, ayan na, magkakasakit na, problema biglang yan, kasi tatalon. sinungaling ka. Oo. Mahirap tandaan yung Mahirap. lahat na sinabi mo Oo, tama. mahirap yan. Kaya ang recourse nila, pag nawawala sa script, yan, magpapakyut. Gagamitin naman nila yung mga Pero yun charm naman, nila. Itong si Cassandra Leong, mahuhuli mo talaga pag sinungaling. Pero yun Pero lang. magaling Magaling siya. Pero Sila lahat. mahuhuli mo pa rin. Alam nyo, naiintindihan ho natin yung frustration ng mga mambabatas, kung yung witness o yung kanilang resource person ay mailap. Pero kaya nga ho, may kaso yung mga yan talagang mailap yan. Kaya Precisely. hindi naman ho pwedeng kung ano ang gusto ninyong sagot, yun ang gusto ninyong marinig. Tatanggapin mo na lang. O, Diba? hindi pwede O, yun. ano man ang sabihin nila, tatanggapin mo na lang. Hindi Nagbangka pwede. kami, nag-big vote Hindi. kami. Wala ko binibigyan mga bagong congressman na nandyan. Oo. Ang gagaling magtanong. Yung iba. Mga lawyer. mga Yung iba. Yung iba. Si Jill Bungalon, si Ross Gutierrez. Oh, yung Gutierrez. Congressman Si Jinky. Luistro. Jinky Luistro. Si Jinky Luistro. Yun. Pero pinakamaayos pa rin dyan na magtanong. Talaga. Zia Lonto. Pero yung iba kasi napipikon, sumisigaw. Pero magaling na Parang mano nauso. talaga dyan. Alam mo na talagang ano siya, investigador. Oh. Si Kuya Romy. Jen ako. Ako pa, At hindi ang mga ano niya. Diyos ko. Knowing his history, talagang wala rin siyang ano. Alam niya kung paano bulahin. niya. Alam niya kung paano Alam niya. bulahin. Alam niya. Napawala ako kay General Akop kung Akop
Nagalit siya kay Cassandra. O sabi niya, bakit parang pag may Pogi ka, ka, pag gwapo, sumasagot ka. Pag kami, parang hindi mo sinasagot pag kami matatanda. Pero magaling si Jay. Magaling siya. Pero ito, mukhang marami silang pinagtatakpan. Itong main characters. Kaya konti na lang. Lalabas na yan. Given naman ho. Given yung kanilang the nature of their business. May rivalry ngayon ng House at Senate sa ratings dito sa mga hearing. Yes. So far, sa ngayon Huwag mo kayong mag-alala. lamang ang House ngayon. Yes. Kaya ang Senate, iintay kung paano sila re-rest back. Ayos naman. Di ako, namimili ako. Alam mo niyo, huwag kayong mag-alala yung House at Senado kasi pareho kayong mababa. At saka ang importante ngayon, yung mga sinasalang sa na resource persons etc. Dahan-dahan kayo magsalita. Wag lang, wag. Ano mo sa pasensya na ho. Ako, bilibo ako sa inyo, nag-iimbestiga kayo, tama ho yan, in aid of legislation. Pero yung 5-5 salita na I will cite you for contempt, pwede ho ba itigil nyo na? Nakakasakit na ng tenga eh. Kailangan panakot yan. Panakot eh. Naging, para lahat nagagalit. Para galingan ninyo. Sana lang ho may hangganan na bakit? Ang dami hong problema na Kongreso ang pwedeng mag-imbestiga. Mataas na kuryente. Pagkain. Yan West Philippine Sea. Diba yan budget. Diba? Nagbabalakas naman kayo ng budget. Dapat kung gaano kayo karami ang meeting niyo dyan sa Quadcom at saka dyan sa Senado, doon sa kay Senadora Risa. Sana yung hearing sa budget ganyan din katindi ang transparency nyo. Diba? Lalong-lalo na pag dumating doon sa BICAM, lalong-lalo na pag dumating doon sa dapat na ilalabas. Dumating doon sa sabi nga nila, ilan daw ba ang Kongreso, Sen JB? Check kong 300. Hindi, sabihin ilan? Tatlo raw, di ba? 4. Lower House, Kongreso, House, Upper House, yung Senado. BICAM. Sabi nila yung BICAM. Ay, oo. Sabi ko mali. Mali yan. Meron pa. Meron pa. 4. Printing. Yung small group. Printing. Printing yun. Yung small group ng BICAM. Hindi, yung small group ng BICAM. Diyan nagkakatalo. May panlima pa, printing. Printing, may workout, my friend. Thesis sa singitan. Diba? Kaya kung talagang meron ho kayong mga tanong doon sa... Criminal na yun. Oh yes, definitely. Intercalation. Intercalation. Pero yung hanggang doon sa fourth na small group, medyo pwede pa. Pero ipapalitan mo yung naka-imprenta. Printing. Mali na yun. Printing, ma-workout yun. Pero bago tayo mag-break, naglalaan ka ba ng mas malaking oras at pera para sa sugal sa halip na para sa mahal mo sa buhay? Hindi lang nakakasira ng buhay yan, nakakasira pa ng pamilya. Baka adik ka na sa sugal. Kung kailangan mo ng tulong o maging ng isang mahal mo sa buhay, may mga programa ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na maaring makatulong sa iyo gaya ng Player Exclusion Program. Para sa karagdagan detalye at impormasyon tungkol sa problemang ito sa gambling, mag-log on sa www.pagcor.ph regulatory/responsible.ph. Isang paalala mula sa PAGCOR. Game safely, game responsibly. Magbe-break lamang po tayo. Oras po natin, 4 na minuto na makalipas ay 10 ng umaga. Good morning! Magandang umaga po mga kababayan. Ako po si Ed Javier. Kayo po ay nakikinig sa executive session ng DZRH. Kasama po natin Congressman Jonathan De La Cruz, Justice Secretary Boying Remulla, Senator JB Ejercito at Pao Capino. Good morning sa inyo. Good morning, General. Si General. Busy. Si General Widodi. Nasaan? General. Nag-iikot? No more. Tandaan ka sa pag-ikot, baka mahilo ka. Kaya... Baka na-chuchubibo ka dyan. Baka na-chuchubibo ka din dyan. Baka malamig ang likod mo. Baka malamigan. Paano mainit sa social media? May election na. Kaninong ito aming social media analyst eh. Hindi, wala pa naman sa politika na nagsa-stand out ngayon kasi yung mga comedy pa lang naman yung sa social media. Pero meron yung mga yung mga sumasayaw na mga politiko. Pero parang hindi ko alam kung tama ba. Itong September siyempre birthday ni Sir FM, di ba? September 11. Tapos si Presidente September 13. So ngayon pa lang
Paring Alvin. Anniversary. Birth anniversary. September 21. 2021. Ngayon pa lang binabati na natin si Presidente. Pero advance, Mr. President. Advance. At the same time, mayroong mga activities ngayon na September September 14, take over na ng NAIA. Yung RSA. consortium ni Mr. Ang. Mr. Ang. 14. So, tignan natin kung... At saka, September din yung tatlong airport. Kanino naman yung tatlo? Aboitiz. Ano? Panglao. Yung Tagbilaran. September din ba yun? September din. Panglao, Lagindingan, Sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, at saka Iloilo. Parehong Aboitiz. Na-i-award na sa kanila? Hindi, sila May offer pa lang yata. Nag-offer. Hindi, May ma-award. proposal pa lang. Hindi, ma-award na. Anong gagawin doon? Sila ONM. ONM, Operation and Management. Basta sa akin lang. Ayusin nyo. Wag lang ho kayong basta maningil lang mahal nang wala hong nakikita yung mga tao na improvement. Kailangan may serbisyo muna. Mahirap hong i-justify yan. Hindi ko parang tubig yan, yung concessionaire. Kita agad. Mga connection, pero wala namang ibibigay na bulk water. Ayan. At saka hindi inaayos yung Hindi inaayos yung serbisyo. Hindi inaayos. At hindi ba, lalo na, meron ngayong mga nagpapaikot na yung gobyerno daw dapat mag-ingat sa pagbigay ng mga project sa San Miguel. Yan. Wag ko kayo masyado nagpapapakinig dyan sa grupuhang yan. Di ba, May grupong ganon. May grupong ganon. Wala hong ginawa yan kung hindi siraan si Mr. Ang. Di ba? Ganda-ganda naman. Meron Isa sa pinakamahusay na Pilipino. private sector, di ba? Na tumutulong totoong Di ba, bakit naman mo ilalagay sa alangan. Ilalagay sa Saka nakita naman natin yung record ni Mr. Hindi naman dahil sa ano tayo sa kanya, no? Na kaibigan natin. Pero isipin nyo kung wala, minsan pag dumadaan ako ng Skyway, di ba? Dumadaan ako ng Tiplex. Ito po private initiative ni Mr. Ang. Siya po talaga ang nito, proponent. Kung wala tayong Skyway, Tiplex at iba pa, MRT7 at iba pa, kagulo-gulo na siguro Metro Manila, lalo na. Tsaka maraming abono yan. Inaabonohan niya. In-advance yung right of way na dinadaanan niya, inaabonohan niya yan. Isipin mo, Sek, di ba? Halimbawa, galing ka dyan sa Alabang, dati sakay ka ng Skyway. Dati bababa ka pa sa Buendia yan biruin mo ngayon, pag akit mo dahil kay Mr. An, diretso na. Mo, Valenzuela na. Galing ka na Quezon City, diretso ka ng Alabang. Diretso ka na ng Alabang. Di ba? Yun lang maliit na rampa ron, magmula sa Magallanes hanggang dun sa Terminal 1, 2, 3. Yan lang yung bagay na nun Di ba? Kaya yung mga... Kaya ito si Pao, mabuti na lang. Naging maalwan ang buhay, naging maalwan. Meron akong, hindi lang dun sa airport. Yung, hindi ko alam yung polisiya ng mga tollways ngayon na kapag, hindi ko alam kailang deadline, October na ba yun? Kapag walang load. Hindi ka na pwedeng dumaan. Medyo yun. Pag-aralan nyo. Parang napaka-anti-poor ng ganun. Kasi hindi ba ang concept ng isang toll regulatory toll operator ay pinapayagan lang sila ng gobyerno para pagandahin, para mag-traffic, para i-operate, para kumita din. Pero hindi ibig sabihin, pagmamay-ari nila itong mga kalye na ito dahil ito ay para sa mga Pilipino. At kung Tama ka dyan. Ang sinasabi lang kasi dyan, pag yun na tao yung naging sagabal, alam mo, pag walang load yung card nila, sagabal yan kasi delay. Delay lahat. Ilang minuto ang delay niyan. Ilang oras na nag-cost niya ang magiging total cost sa atin. Domino effect yan. Responsible citizenship dictates that you put the load. Hindi ang being anti-poor yan. It's being a responsible driver. Naintindihan natin. Keep out of the road if you cannot drive. Naintindihan natin yan. Kaya lang, ang katapat niyan, dapat naman yung operator, yung sistema ninyo, ayusin nyo. Dapat mabilis sa scanner. Sa inyo may sira no scanner, tumapat kami. Yung RFID. May load kaming 1,000, lalabas 0, tas kami sisihin nyo. Hindi naman tama yan. Dapat may flexibility. Ano ba yung problema ng mga yan? Ba't hindi sila makaayos ng... I-modernize nila. Yung sensor. Ang akin lang, TRB, ayusin huwag ninyo. nyo kampihan yung operator. Basta. Oo. Diba? Sa di ba, pagdating mo sa Korea, pagdating mo sa Japan, Dire-diretso yun. Dire-diretso You slow down to 60 kilometers per hour. Parang gano'n. Hanggang At saka kung 40 to 60, di ba? Ganun lang. At kung may nakita ninyong may problema, itaas nyo katulad sa ibang bansa. Tapos palusutin nyo ng palusutin. Kung lugi kayo, kasalanan nyo yun. Hindi maayos yung sistema nyo Di ba? Pero wag ninyong gawing yun. Kaya kumuha kayo na enforcer,
Habulin nyo yung yung walang toll. Doon naman sa pagdating doon sa dulo, pwede mong yun doon Isa pang recommendation, nandiyan naman si Sen JB, nandiyan Secretary Boying Kong. So, bakit kailangan mag-maintain na ng mga motorista ng 3 RFID? Bakit hindi nyo Isa lang. gawin ninyong isa? Bakit naman kailangan kami 3 pa? Yan, malapit na yan. Malapit diba? na yan. Yun lang naman. Nag-merge na kasi. Nag-merge na. Ang problema na lang, mayroon pang maliliit na computations. Maliliit na player. Technical, May maliit na player pa eh. Anyway, habang kasi hindi pa yata totally unloaded eh. Habang sinasalansan... Ang Villar, meron silang part ng doon expressway. MCX. Kasi 90+% San Miguel na, tsaka MVP. MPIC, Metro Pacific. So yun nga per TRB, habang sinasalansan nyo yan at inaayos pa yung mga maliliit na detalyeng yan, wag ko muna ninyong parusahan yung mga tao. Tsaka may flexibility dapat sila. Kasi parusa, basta maganda yung serbisyo. Bawa, maganda na yung reading, di ba? Mag-penalize ka pag maayos kasi nagbabayad ng tao ng mahal. Kasi yung sa akin dapat lang. Maganda rin yung kasi nagda-jam kasi. Ang problema dyan, nagkakaroon ng traffic jam. Dahil maraming tao, ayaw nila mag-load. Hindi yung gawin doon. Yun. Kuhanin nyo yung... Pwede naman hindi dumaan doon eh. Hindi dumaan tayo sa ilalim kung ayaw natin mag-load. Pero yung mga tao naman, kung walang load, di ba, pitikin nyo yung number nung RFID niya, di ba? Tapos doon nyo i-charge yung kanyang penalty. Paalisin nyo. Pero huwag nyo nang papilahin doon. There has to be a way. And then flexible sila. Kasi yung minsan, at saka education and information. Yun ang kasi yung minsan, halimbawa, driver ako. Driver lang ako. Hindi ko naman alam yung driver ako ng logistics company. Sample lang ko kayo nung gaano kapalpak yung sticker. Bakit yung pupunta kami, nakakabitan mo kami ng sticker sa headlight o kaya sa windshield, di ba? Tapos pagtapat namin, lalabas pa namin yung ID card. Yun. Medyo nakakabwisit talaga. Mga tatlong beses na hanapin mo pa ngayon yung ID card. Di ba? Mahanap ka. Ayaw nga nilang one grade. One general upgrade, one system. Dapat ganon. Kasi dapat yan, gastusan nila yan. Precisely. Ayaw niyong gumastos. Diba? Pagkatapos ngayon, TRB, kayo naman papayagan ninyo yung operators na pribado, tapos parurusahan yung Pilipino. May government pa tayong share sa Philippine Reclamation Authority. Yes, Cavitex. Dito sa Cavitex. Yan ang problema kasi the PRA insists on running the RFID system and the collection system. Isa pa yun. Kaya hirap na hirap ang tao sa Las Piñas sa Cavite. Alam mo kung bakit? Walang pakusulan. Hindi. Alam mo kung bakit? Kasi meron silang dispute tungkol doon sa sharing. Share. Kasi malaking problema yun. Malaking problema yun. Ito lang ang punto naman natin. Habang may dispute kayo kung kanino man, huwag niyong pahirapan yung motorista. Di ba? Nag-aaway kayo. May technology, naman solution yan eh. Maglalagay na sila ng sensor sa lugar na yon. Mapipilang nila lahat yan. Mapipilang nila lahat yan. Problema na naman yan sa supplier at bidding pag ganyan. Ang akin lang, sana naman. Yung supplier at bidding, private yun eh. Private eh. Pero sila din. Tsaka government entity, itong PRA. Yan ang malaking problema namin talaga. So, papuntang Cavitex. Cavitex, sa Las Piñas. So, yun lang naman kasi marami namang problema yung mga tao. Di ba? Mataas ang bilihin, mataas ang gasolina, mataas ang kuryente. Di ba? Pagkatapos dadagdagan nyo pa ng mga ganito. Na kayo mismo hindi nga perfect yung sistema. Perfectin nyo muna yan bago kayo magparusa. Ang isang malaking problema kasi dyan, there's no standard. Standard dun sa contracts. Kung wala yung naman... Yung sa O&M contracts nila, para sa, yan naman, nagka-problema. Role dapat yan ng TRB. Yan ang dapat nilang kung wala yung provision sa contract na ganyan, TRB, ikaw dapat, as government, dapat i-impose mo. Dapat. Wala na time break. Wala na, diretso na. Pero experience ko, sana gawin nila dito yung sa MCX. Di ba, tumatagal pag iintay mo pa yung tao kung bibigay mo yung card. Dito pag hindi gumana, gagano mo lang infrared in case gano'n kagad. Sana gawin din nila sa iba. Para kasi lang marami nagtatagal dyan yung siyempre confident ka, naglagay ka ng 2,000 doon sa RFID mo meron. Pag ganun mo, wala. Sir, card nyo, hahanapin mo ngayon doon sa glove compartment na napakalalim. Hindi ba? Magtatagal ka talaga. Magagalit ka nga naman. Bakit? Ito resibo. Ito yung papel. Ito yung resibo. Nagkarga ko.
O hindi po sir wala ko kayo ng Wala ID kayo. O paano? Dapat ayusin muna nila bago Malaking problema ba yan sa penalize. Malaking problema ba yan sa MCX? Ayusin na sa legal. Yung malaking problema ba yan sa MCX? Kasi ilang kilometro lang yun eh. Hindi, yung sa ang malaking problema yan, yung sa coastal. NLEX. Nakapiggyback lang yan sa MPIC. Sa MP. Example din, Yung kunyari, NLEX kailangan mag-ayos. yung mga sticker, yung mga NLEX sticker na nasisira, Tagalang ano. na napapaso, hindi dahil sa intervention ng tao, dahil sa weather o dahil sa hindi maganda yung Mayroon silang pagka-construct. formula dapat. Pero pagpapalitan mo, magbabayad ka ulit. Ako siguro nakaapat na palit na ako ng RFID. MPIC, yung kanilang System. yung sistema. Yung sistema nila. Na yung pag-procurement mismo, the private procurement of MPIC is problem Ba, Yung problema ng PLDT dati kamali nga sila sa PLDT Problema Smart. natin mismo. dati. Oh. Maraming sumisindikato sa private. Pero, yung sinisisi nila nun, doon sa mga ganyan, binalik ulit Ay, ngayon, yan. Oo, di ba? Nandyan, binalik nila ulit. Private sector corruption ang naging problema. Oo, pero nakabalik at mukhang yan ang papaakyat. No, tingnan natin, magandang kwan din yan. Pero naawa din ako sa mga tao dahil Siyempre. linalaan mo kasi yung pera eh. Linalaan mo yung pera na hindi mo naman gagamitin for the day, itatabi mo lang. Tapos biglang ikaw pa rin paparusahan. Tsaka sa akin, madaling habulin yun ng private operator. Bakit? May RFID eh. 'Di ba? So kahit nakalagpas sa'yo yan, hindi mo na-check. Doon Diba? sa ano? Pa-validate mo sa computer mo. Doon sa ano? Ikarga mo ng ikarga doon sa kanyang RFID. 'Di ba? So madaling habulin ng private sector. Kaya nila yun. Kaya nila yun. Kaya Kaya lang nila yun. dapat improve yung system. Tama si Sen JV. Bago ho kayo magparusa sa mga tao, 'di ba? Ayusin niyo muna. Tsaka be a responsible motorist. Kasama na din naman Kasama na yun. Oh. Kasama, both ways. At kasama din yung sinasabi ni Kong Jonat. Bakit? Kasi hindi naman namin alam kung saan i-check kung may balanse pa o hindi. Yun. May mga Education ganun din and guys. education May ganun and din kasi. information. Hindi ba? Dapat meron naman kayong... Pero may problema talaga tayo. Alam mo itong SLEX. Oh. Minsan, ang pila ng cash. Kasi, di ba? Sobrang haba. Isa lang. Sobrang haba. Naku naman. Ewan ko, ilang Sobrang kilometro. haba. Mga 5 kilometro. Ang lupit. Oh. So, ayaw pa rin. Hindi, tapos nagka-traffic lahat. Kasi... Ganun na. Oo. Yung nililinya Nag-eembudo. ng kaliwa. Maneuver papuntang kanan. Ay, sumisingit. Wala na. Ang daming ganun. Ay, nako, Diyos ko. Sana naman ho. Mabuti na lang si Pao, hindi Pero sanay sa... bago tayo mag-ano, Oh. binabati namin yung may Ramson, may genius na naman siya ordinansa. Uy, kayo Na pag naman, may bakit bagyo, ba naman kayo sa sakit maro? na, kailangan may ordinansa, kailangan dumaan muna sa office of the mayor. Oh. Pagtulong, colorblind tayo. Oh. Di ba? Diretso dapat. na. So, ay, nako. Kaya mo tumulong ang tao. Walang tao. Doon nga minsan nagbigay Sekboy, Kong Jonat, Pauy. Minsan si Delimondo nag-donate sa amin sa San Juan nung pandemic, ang dami. Corn beef. Corn beef. Oo. Hindi pinamigay. Paglabas, Argentina na. Malupit. Malupit. Iba Baka talaga. maging ganun din ang Tagig pag sila naman ng... Tagig? Oo. Bakit? Gusto nila kunin Tagig, di magiging ganun. Hindi Sila na pwede. naman ang hahawa. Hindi ubra kay APC Sino yun. sabi mo? Zamora family? Hindi ubra kay APC yun. Di ba? Tsaka yung doon, yung sayang tong huling bahana naman, dapat kung nailagay na yung pumping station na matagal ko inaano, yung huli na hindi pa na ilalagay nung mula ng mayor tayo, iniirata nila. Ngayon, nalubog na naman yung lugar, no? Na sana ngayon, hindi na nakawawa. San Perfecto Batis, yun yung sa palengke. Kasi, Agora? basin. So, kailangan mailabas yun. Sa may Agora ba yan? Kasi, kung papalitan yan tulad ng ibang ginagawa sa ibang distrito, yung talagang flood Front area. mitigating. Yes. Kung papalta mo ng mga drainage improvements, low protection, alam naman natin hindi makakatanggal ng bahayan. Alam naman natin kung para saan yun. Pumping talaga. Gamitin nyo yung ginagawa ni Congressman Mayor Toby. Bombastic. Oh, di ba? Yung galing sa Nabotas, Itapos sa patapos Malabon. Pero siya walang baha. Pero ayos ako. Di ba? Kaya Pero alam mo, ang galing ni Toby. Hindi ko alam. Dapat meron din sila. mas malaking bombastic. Pabalik naman sa Nabotas. Biro lang. Nanalo na TOYM award si then Mayor Then Toby Mayor Blanco. Toby. Kasi 70% ng
na botas, lubog yan kasi nga below sea level, pero nawala dahil doon sa kanyang bombastic. Ang lumubog, Malabon. Station. Yun ang niloko namin sa kanya. On that note, paalam na tayo. Kung, umpisa mo na. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Ito po si Boying Remulla. Makita tayo muli sa susunod na Sabado. JB sa tabo, muli, mabuhay. Ako naman po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Sa ngalan naman po ng ating mga kapartners, Ambassador Teddy Boy Locsin, at dito po si General Widodi Dulay na nag-iikot. Dahan-dahan ka sa pag-iikot. Mula sa bayan po ng Parañaque, ako naman po si Ed Davier, bumabati sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat po sa pakikinig sa executive session. This executive session is adjourned. Pero bago ko makalimutan, Jerome ko, good morning. Maraming salamat doon sa pinadala mo. Mukhang masarap kakainin namin mamaya. Magandang umaga po. This executive session is adjourned. Thank you, Facebook. Salamat.